Happy Father's Day sa mga tatay. Pakibati po yung mga tatay po na katabi ninyo or mga malayo rin sa inyo, batiin nyo po. Sige po. Ganoon din po, binabati ko po yung mga nanonood online po sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Saan man kayong lugar, no, na inaabot ng ating online viewing po to sa ating COCM page. Binabati ko po kayo ng magandang umaga at magandang Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay sa ating sa buong Pilipinas po. At ngayon po, tayo po ay dadako sa ating mensahe sa umagang ito, no? At ang mga ama, siyempre, of course, dahil Father's Day, sila ang maging topic natin, yung mga tatay, no? Kahit ano ba ang tawag ninyo, daddy man yan, o papa, itang, o tatay na, kahit anong tinatawag nyo sa mga tatay natin, no, ay sila po ang magiging topic natin sa umagang ito. Nagiging leader. Paano ba nagiging leader ang mga ama ng tahanan? Kasi yun po ang title natin, Leading the Next Generation. Na kailangan itong mga ama natin na ito ang maging sandigan ng kanilang kanya-kanyang sambahayan at mamumuno bilang mga leader ng kanilang mga pamilya. At sa umagang ito po ay tayo po ay kukuha ng mga mensahe na matututunan natin dito sa aklat ni Joshua o Josue sa kabanatang 24 po, 24 verse 14 hanggang 15 po. Sige po, kung meron po tayong mga Biblia, makibukas po tayo sa Joshua chapter 24, verse 14 hanggang 15. Dahil kaunting verse lang to, 2 verse lang po to, sana po basahin na lang po natin, no? Kung nakita po natin, hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo para sa paggalang sa pagbasa ng salita. At kung wala din po naman kayong dito na lang din po tayo bumase para siguro sabay-sabay tayo. Dito na tayo sa monitor tumingin para magkakaparehas na rin. Total, iisa rin din man yan po. Sige po, ito po ang sabi sa Joshua chapter 24, verse 14 hanggang 15. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestor worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods of ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in those lands you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Purihin ang pagbabasa ng salita. Sige po, makakaupo na tayo. Ang book of Joshua o Josue, no, ay itong chapter 24, ito na po yung huling kabanata ng Josue. Pero hindi po sinasabi dito sa huling kabanata na ito po ay nagsisilbing paalala sa bawat leader ng kanya-kanyang sambahayan, no, na sinasabi dito, binibigyan ng pagkakataon ang bawat ama, leader, na magkaroon ng choice, no? Magkaroon sila ng sarili nilang pagpili, either sa anumang pagkakataon. Sinasabi dito sa book of Joshua nito, na maging satisfied or serve the Lord who's alone can satisfy or lives should be marked by devotion to God. Kailangan natin na mapapurihan ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na kilala natin sa ating mga buhay, or sasamba ka ba o maglilingkod ka ba sa dati mong mga pinaglilingkuran na hindi naman talaga totoong nakatulong sa iyo sa ating mga buhay. At ang book of Joshua na ito, sana ay magkaroon ng pagkaunawa, lalong-lalo na sa mga leader ng kanya-kanyang tahanan. Sino ba itong mga leader nito?
yung mga tatay. Yung tumatayo na haligi ng ating mga tahanan para suportahan, gabayan, ingatan ang ating mga anak. No? Hindi naman sinasabi dito na wala kang anak o may anak. No? Hindi issue dito, basta ikaw ay leader ng isang tahanan, ikaw yung responsible, no, na manguna para sa iyong pamilya. So, ang katapatan po ng Diyos ay makikita natin sa buhay, hindi lang ni Joshua, simula nung pangunahan niya ang bayang Israel. Si Moses, di ba, makikita natin nung una yan, kasama niya si Moses, siya ang kabalikat ni Moses. Kaya nga po, mga kapatid, dito makikita natin dapat sa ating mga buhay na tayo'y nagiging larawan, modelo, no, ng ating katapatan na natagpuan natin sa ating Panginoon. Sabi diyan, by modeling faithfulness sa Joshua chapter 24 verse 14. Dito po makikita din natin kung ano yung pagsasalarawan ng buhay ni Josue. Si Josue sa Bible, sino nga ba si Josue sa Biblia? Sabi dito, Joshua is the best known Moses second in command. No? Siya po yung pangalawang commander-in-chief ni Moses. Siya ang taga-alalay, no? Siya yung nagbibigay ng lakas kay Moses sa panahon na nanghihina, nang lulupaypay si Moses. So, pakikita din po natin dito na nag-take over sa pangunguna si Joshua sa mga Israelita bago pagpunta sa Promised Land. There was not a word of all that Moses had commanded which Joshua did not read before or this assembly of Israel, including the women, the little one, and the stranger who were living among them. So, 17 years of conquest, no? Na sa Promised Land pagpasok nila, kasama ni Joshua ang mga Israelita. Doon makikita natin yung dami ng paghihirap na dinaanan nila sa panahon na yon. So, makikita po natin dito na ang ating mga buhay bilang mga mananampalataya o leader ng ating mga tahanan ay dapat nating matugpuan o makita ng mga pamilya natin sa ating mga buhay. Sino ba si Joshua? Ayan po. 17 years, tulad na sinabi ko, ang buhay niya ay inilaan niya. At ang buhay na ito ay patuloy na nag-i-encourage sa atin, no? Para makita natin kung ano yung paghihirap na nakita niya sa ating Panginoon, sa pagsunod niya sa Panginoon. Yung katapatan ng Panginoon sa panahon na sila ay naglalakbay sa wilderness, sa ilang. Marami pong bagay ang pinakita dito at marami ding patotoo ang matatagpuan natin sa buhay ni Joshua dito sa mga ating pinag-aaralan na ito. Ang patotoo po ng katapatan ng Diyos sa buhay niya. Sabi diyan, deliver them through the flood of Noah. Diyan, nakikita po natin, choose them through Abraham. Kilala po natin si Abraham. Tama? Sino po hindi nakakilala kay Abraham? Si Abraham is trusted God's promise to make him the father of all nations. Siya ay binigyan ng Diyos ng pamahalaan ang maraming bayan o bansa sa lahat ng mundo. Yan ang pangako ng Panginoon. At dahil sa pangakong yan, lilisanin niya yung homeland niya. Aalis siya doon sa talagang comfort zone niya para sundin ang kalooban ng Diyos. Di ba? Si Abraham ay isang masunurin na lingkod ng Diyos. Dahil nagtitiwala siya sa Diyos, alam niya kung ano yung gagawin sa kanya ng Diyos.
Alam niya kung paano niya lalakaran ang nais ng Diyos sa kanya. Kaya nga, nung sinabi ng Diyos sa kanya, ialay mo ang anak mo na si Isaac, wala siyang tutol. Bakit, Lord? Ba't ko iaalay ang kaisa-isa kong anak? Hindi siya tumutol. Tayo ba mga tatay, kaya nating iaalay kung meron man tayong anak, kaisa-isang anak? Or pwede ba nating iaalay ang ating buhay kung sinasabi ng Panginoon na iaalay ang ating buhay? Pero si Abraham, siya ay tinaguriang ama ng pananampalataya. Kaya doon natin kinuha yung men of faith eh. Naiisip niyo ba? Bakit ba tayo tinawag na men of faith? Dahil sa pananampalataya natin. Hindi lang tinatak sa atin, no, ng ating COCM ang men of faith dahil malakas ang ating pananampalataya, pero doon tayo humuhugot sa ano ni Abraham. Dahil si Abraham ay tinagurian na men of faith. No? Doon tayo ginagaya natin, no, ang ating pananampalataya sa ginawa ni Abraham na ito. Tulad ng mga maraming heroes of faith, ito rin si Abraham ay isang larawan na talagang makikita natin yung pagsunod sa kanya. A model of trust and obedience for the future generation. At ito rin ang ating papamamana natin sa ating mga future generation. Sana po makita po natin yung kabutihan ng Diyos, no? Yung katapatan ng Diyos. Maraming patotoo po yan. Nariyan yung pinreserve ang land ng Egypt, delivered them out the bondage of Moses. Pinalaya sila, di ba? Sa kaaway. Destroy their enemies before them in the promised land. Kahit na may mga hahabol sa kanila, may mga kaaway sa kanila na gusto silang wasakin, pero ang Diyos pa rin ang siyang talagang nangunguna para proteksyonan, bigyan ng protection o i-cover ng protection ang mga hinirang niya. They've seen God's provision, no? Provision, judgment, deliverance, and guidance. Sa panahon na sila ay naglalakbay sa wilderness, marami pa rin nagre-reklamong anak ng mga Israelita. Nandiyan dyan ang pagkain nila. Sagana, araw-araw ang manat. Tuloy-tuloy, hindi na uubos. Hindi na didelay ang pagkain nila. Pero, puro ba na pagkain? Tayo kasi minsan ganun din eh. May mga blessing na tayo sa buhay, reklamo pa rin tayo. Ito ba lang lagi? Puro ba gulay? Yeah. Reklamo tayo ng reklamo sa mga blessing natin. Itong mga Israelita nang nasa wilderness sila, wala bang tubig? Nagre-request pala. Pinadalan sila ng tubig sa Exodus. Diba? Sa bato na ay bumukal. Kasi desierto yun eh. Saan ka ba makakakita ng water refilling station dun? Wala. Diba? Reklamador lang reklamador. Pero nakita nila yung kabutihan ng Diyos, yung provision ng Diyos na binibigay sa kanila. No? Hindi lang yan. Sa panahon na sila ay naglalakbay sa mainit na disyerto, ano nangyari sa kanila? Nainitan ba ang mga Israelita? Hindi. Kinover sila ng isang malaking cloud, ng ulap. Di ba? Dahil disyerto yun, ang init niya, paso na siguro yung mga balat niya yun kung kayo'y naglalakbay sa disyerto. Sino ba nakapunta na ng disyerto? Di ba? Tostado ka niyan. Pero yung covering ng Diyos sa buhay ng mga anak niya ay patuloy na nandudoon. Hindi iniiwan ng Diyos. Basta magtiwala lang kayo. Sa buhay natin, dapat ganun din tayo. Sa panahon ng ating mga problema, mga discouragement sa buhay, dapat makita natin, maalala natin yung covering sa atin ng Diyos, yung pag-iingat sa atin. Hindi lang yan, covering sa umaga yun, ha? Sa panahon ng kadiliman, di ba? Iniwan ba sila ng Diyos? Nandiyan dyan ang pillar of fire.
Di ba? Sa panahon ng kadiliman, nandiyan dyan ang apoy na merong liwanag na susubaybay habang sila ay naglalakbay. Tayo rin sa ganun buhay natin, sa panahon ng kadiliman, may liwanag lagi. Hindi miracle po yan na nagliliwanag ang buhay natin. Bagkos, merong nagpapadala ang Diyos sa atin para maliwanagan tayo sa ating baklalakbay. Na panahon na tayo'y natatakot sa kadiliman, sa panahon na tayo'y nanganganib sa kadiliman. Dahil sa kadiliman, maraming mangyayari na hindi mo alam. Pwede ka matapilok, pwede ka mahulog sa bangin, di ba? Madilim eh. Pero pag may source ka ng ilaw, ng liwanag na nagmumula sa Diyos, hindi ka mapapahamak. Yan yung provision ng Diyos na ginagawa sa bayang Israel. Yan ang pinapaliwanag ni Diyos, Josue, sa mga kababayan niya. Hindi pa ba sapat ang mga provision na ito na binigay sa atin sa 40 days ng ating paglalakbay sa wilderness? Para makita nyo na hindi pa kayo magtiwala sa Diyos? Hubad ba kayo? Di ba hindi? Meron kayong suot. Meron kayong mga sandalyas, may mga pangyapak kayo na magagamit. Hindi kayo iniwan ng Diyos. Tandaan po natin, brother and sister, lalong-lalo ang mga tatay. Kasi ang mga tatay, leader yan eh. Dapat maging matatag tayo sa ating mga pamumuno, sa ating mga kanya-kanyang sambayan. At dapat nating makita, mapaalalahanan tayo na ang buhay natin ay kailangan natin ipagkatiwala sa Diyos. I-remind yan na ating mga sarili yung mga mabubuting gawa ng Diyos na ginawa sa atin. Ano ba si Pastor Arnel noon? Ano ba si Pastor Richard dati? Si Pastor James? Di ba? Ano ba mga buhay namin? Alam nyo ba ang mga kwento namin? Di ba? Alam mo ba na dati kaming mga lasenggo? Yung iba, drug addict pa. Di ba? Ano pa yung iba? Ano ba buhay nyo? Balikan natin yung buhay ninyo. Buhay natin nung hindi pa natin nakakilala ang Panginoong Hesus. Balikan natin yung kung ano ang naging magulong buhay ng pamilya natin. Tsaka nyo sabihin sa akin, wala bang ginawa ang Diyos sa atin? Hindi ba niya inayos yung buhay natin? Di ba? Natakot tayo. Panahon ng pandemic, hindi mo nga mayakap yung anak mo, hindi mo makisan kasi nga social distance. Ba? Ginutom ka ba? Nauhaw ka ba? Wala ka bang bahay? Dapat lagi natin babalikan yan, mga tatay. Dapat lagi nating sasilawain sa ating mga isipan, napakabuti talaga ni Lord sa akin. Dati walang-wala ako, pero ngayon, wala pa rin. Pero hindi pinagkulang. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang-wala ka ba? Pero buhay ka. Diba? Malakas ka. May sakit ka ba? Kaya nga nandito tayo eh. Nagpupuri tayo, nagsasamba tayo dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi nga, naka-attend ka ulit ng Father's Day, mga tatay. Ilang Father's Day na ba inatinan mo? Para hindi mo maalala yung kabutihan ng Diyos. Ito yung pinapaliwanag ni Joshua sa mga Israelita eh. Kulang pa ba yung mga paliwanag na ito habang tayo'y naglalakbay? Nakita naman yung kabutihan ng Diyos eh. Di ba? Hindi naman tayo pinabayaan eh. Hanggang sa makarating tayo sa lupang pangako. Di ba? At ngayon, nakarating ka na dyan sa lugar na yan, kulang pa ba? May hinahanap ka ba? May para bang hindi pa para kontento ang buhay mo, para papurihan, pasalamatan ang ating Diyos? Sabi nga, bilangin mo yung blessing mo. Count your blessing. Ang hindi lang maganda, mga kapatid, hindi natin binibilang yung mga pagpapala na dumarating sa atin. Para bang kulang pa. Diba? Dapat maalala natin kung gaano kabuti sa atin ng Diyos. Sa panahon ng pandemic, hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo ginutom.
Nataranta nga tayo eh. Nag-panic buying tayo. Kasi nga, baka maubusan tayo ng pagkain. Pero ang totoo, hindi naman dapat tayo mag-panic. Hindi naman dapat tayong mag-alala kung gugutumin tayo o hindi wala tayong makakain sa panahon ng pandemic. Ang mahalaga, dapat nagtitiwala tayo sa Diyos na makakagawa ng higit sa lahat para kaya nating isipin at gawin. Yun ang dapat nating gawin sa ating mga buhay. Nag-aalala tayo na wala tayong susuotin. Di ba? Nag-aalala tayo na wala tayong masisilungan sa panahon na umuulan. Kahit yung bahay ninyo tumutulo, pero may bahay pa rin kayong masasabi. Amen? At marami pang bagay na hindi natin makwenta, hindi natin mabilang kung paanong kabutihan ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ilang taon ka na ba? Tanungin mo yung sarili mo. Sige, kayo lang makakaalam ng buhay ninyo, di ba? Anong blessing ang meron ka ngayon? Di ba? Wala kang sakit. Amen? Malakas ka. Di ba? Matalino ka. Nakakapag-aral ka. Na-enjoy mo yung trabaho mo. Maganda yung trabaho mo. Manager ka na siguro nga dyan eh. Di ba? O kaya, baka artista ka na. O kaya, politiko ka na. Di ba? Iba't iba na tayong klase na pinaglalagyan ngayon. Dahil yan sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka nakarating dyan dahil sa sarili mo lang. Sa sipag mo o sa galing mo, hindi. Dahil yan ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Dahil yung provision ng Diyos hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Ang gusto lang ng Diyos, mga kapatid, ay ang pagkatiwalaan natin tulad na sinasabi ni Josue sa kanyang mga kababayan. Kulang ang 40 years ng traveling ni natin sa lupang pinangako ng Diyos. Dahil pinakita ng Diyos, simula't simula pa, nung nilabas niya tayo sa Ehipsyo, makita mo, pinadaan niya tayo sa dagat. Di ba? Iwinuka mo, dahil hinahabol sila eh. Kung inabutan sila doon, nalupig na sila, hindi na sila nakarating doon. Pero yung provision ng Diyos ay naroon sa kanila. Para hindi pa kayo magtiwala. Kaya nga sinasabi ni Joshua, o sige, may choice kayo. Saan ba kayo sasamba? Saan ba kayo pupunta? Sa Diyos ninyo, doon sa Euphrates? Saan pa? Sa dating yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba? Sige, may choice kayo. Pero, sabi niya, as for me and my household, I will serve the Lord. Yun ang paninindigan ni Joshua. At sana tayo mga tatay, ganun din. Tayo leader ng mga tahanan, tayo mga namumuno sa ating tahanan, tayo dapat ang magsasabi sa ating mga pamilya, dito tayo. Hindi dapat natin pinababayaan ang ating mga mahal sa buhay na magkanya-kanya. Diba? Kaya nga mapapansin ninyo, ilan lang sa atin, maaari, si nanay, si tatay, andito. Minsan, si ate lang ang nandito. Sa panahon, dati hindi pa ako yung nakikilala, anak ko lang nandito, isa lang siyang Christian. Yung panganay ko pa lang. Pero hindi pumayag ang Diyos. Diba? Hanggang sa lahat kami, narito na, nag-serve na kay Lord. Yun ang pangako niya sa mga tao, sa mga pamilya na magtitiwala sa Diyos. Ang covering, ang provision ay patuloy na dadaloy sa bawat tahanan ng pamilya ng Diyos. At nawa, sana makita natin itong modelo ng katapatan ng Diyos sa buhay ng mga tatay na ito. Katulad ni Joshua na patuloy niyang pinapaliwanag ito sa kanyang mga kababayan. Pangalawa po ay by passing on a legacy. Sabi dito, yung pagpasa natin ng pamana natin. Ano ba yung pamamana natin? Marami ba kayong pamamana? Baka pwedeng makapamana naman dyan. Baka marami kayong arariyan. Yung ba yung iniisip nyong pamana nyo?
Baka 3 sasakyan ninyo, pamamana nyo ba yan? Baka ang iniisip nyong legacy na yan ay yung mga material na pamana. Pero tandaan po natin, sa verse na ito yung known displayed almost every Christian home. Yung pamana ng isang legacy na sa ating mga buhay. Kung ano ang kabutihang ginawa sa inyo, mga tatay ng Diyos, yan ang magandang pamana ninyo. Na hindi may snatch, hindi mananakaw ng sinuman. Pero kung may pera kayo, yun ang pamamana nyo, baka manganib pa ang buhay nyo, hindi pa kayong makatulog niyan. Hindi masama po ang maraming kayamanan. Pero masama kung ang kayamanan ang nabagdudulot sa atin para mapalayo tayo sa kalooban ng Diyos, masama po yan. Kaya nga, pinaalalahanan tayo ng mga salita ng Diyos na patuloy natin na balikan, no? Bigyan ng pagkakataon ng ating mga anak para makakilala rin sa Panginoon. Kaya nga may choice eh. Di ba? Pinapaliwanag natin sa mga ikaw ang gagawa ng buhay mo, di ba? Hindi naman ako ang makikisama sa asawa mo, di ba? Pag tayo nagkakaroon ng discussion sa pamilya natin, ay ganun ang sinasabi natin. But Joshua said to the Israelita, sabi niya dito, may mga choice kayo na dapat ninyong makita. Serve the God that people worship before the flood. Magsaserve ka ba sa Diyos ng Egyptian? Magsaserve ka ba sa Diyos ng mga Amorita? O magsaserve ka sa Diyos o kay Jehovah? Ano ba ibig sabihin ng Jehovah? I am that I am. Ang Diyos na totoo, ang Diyos na nagdala kay Noah sa mga flood, ang Diyos na nag-destroy sa Tower of Babel, kasi akala nila, gusto nila na maging Diyos din, di ba? Ang Diyos na nagdala sa Israel sa pagpapalaya sa Israel, ang Diyos na nag-deliver ng promise, nagbigay ng pangako kay Abraham, kay Isaac, tsaka kay Jacob. Yan yung Diyos ni Jacob. Kaya nga po, laging po pinapaalala sa atin ni Joshua, dito ako magsaserve. Dito ako susunod. Tayo, kung tatanungin ko kayo, kanino ba kayo naglilingkod? Ako, kung tatanungin nyo, naglilingkod ba ako kay Mayor? Oo, naglilingkod ako. At the same time, naglilingkod ako sa taong bayan. Pero as for me and my household, maglilingkod ako sa Lord. Kaya nga, excited ako magretiro. 3 years na lang inintayin ko para talagang full-time kay Lord ako magserbisyo. Amen pa ba? Tayo ba? Meron tayong bang dedication na mag-serve talaga kay Lord? Kasi tinatanong niya kanino ba kayo maglilingkod? Di ba? Doon ba kayo maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan ninyo? Sa mga ninuno ninyo? Saan ba tayo naglilingkod? Mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, laging pinapaalala natin tayo na napakabuti ng Diyos sa bawat ama, sa bawat leader ng tahanan. Kaya nga, napakagandang alalahanin po din natin yung sinasabi sa Exodus chapter 34, verse 6 and 7. Sabi diyan, and the Lord passes by before him and proclaim the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for forgiving iniquity and transgression and sin, and that will be no means cleared the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the 3rd and to the 4th generation. No? Salin-salin lahi yan. Salin-salin lahi pa. Diyan pinakikilala po, dinidisplay
kung ano yung Diyos na sinusunod ni Joshua. Tayo, sino ba yung Diyos na sinusunod nyo? Kilala nyo ba yung Diyos na sinusunod nyo? Pinakilala nyo ba yung Diyos sa mga pamilya nyo, sa mga anak nyo? O ikaw lang ang nakakakilala sa Diyos mo? Kaya nga may choice eh. Sabi ni Diyos, o sige, punta kayo doon kung sino yung gusto nyong sundin. Tayo, may free will tayo, may choice tayo. Tama? Kaya nga hindi namin pinipilit kayo. Pero nasa inyo yan, kung ano yung kabutihan ng Diyos na nakita ninyo, doon kayo sumunod. Kasi, nakita nyo na yung kabutihan eh. Tama? Nasa panahon na naghahanap ka ng trabaho, wala kang makita, nag-pray ka. Tinugon ng Diyos yung panalangin na yan. Ngayon may trabaho ka, hindi lang trabaho, pinuromote ka pa sa trabaho mo. Ngayon, nagyayabang ka pa kay Lord. Eh Lord, busy ako eh. Overtime ako ni boss eh. Isang araw lang para magsimba, para magpuri, para magpasalamat. Inaayaw mo pa. Nakita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Na sumunod sa Kanya. Pero, binaliwala mo siya. Mga kapatid, tandaan po natin, pinapakita dito kung sino yung Diyos na mabuti. Sabi nga ni Joshua sa kanyang mga kababayan, di ba, 40 years tayong naglakbay na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa, nandiyan na tayo sa lupang pangako. Nandiyan na tayo. O sige, pumili kayo kung sino nyo pupuntahan ninyo. Sige, pumunta kayo. Pero ako, maiiwan ako at sasamba ako kay Yahweh. Kung ayaw ninyo, basta yung pamilya ko, andi dito. Sana ganun din sa loob ng tahanan natin. Hindi lang isang, sinanay lang yung laging simba ng simba, nagba-Bible study dyan, pero ikaw ayaw mong sumama. Diba? Sige, pabayaan mo lang sila. Diba? Dapat tinatawag natin yung mga pamilya natin. Halika, join ka. Fellowship tayo, Bible study tayo. Attend tayo ng cell-celeb. Attend tayo ng prayer meeting. Kasi naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Sa panahon na tayo nananalangin, tinutugon niya yung panalangin natin. Answer prayer lagi. Pagkatapos tatamarin ka pa mag-prayer meeting, pupunta ka lang sa prayer meeting pag masakit yung ano ko, pag-pray nyo ako. O, di ba? Panay pa-pray ka lang ng pa-pray. Pero, hindi mo magawang ipag-pray yung pamilya mo na makasama natin sa prayer meeting. Hindi mo pa magawa na ipanalangin na sana makakilala siya. Nakakalungkot sa isang tahanan, mga kapatid, kung si tatay, si nanay, si anak lang ang nandito sa loob ng simbahan. Nagpupuri sa Panginoon. Dahil nakaranas siya ng magandang buhay. Pagpapala, biyaya. Diba? May patotoo siya sa buhay niya na mabuti sa akin kahit anong mangyari. Pero maganda po sa isang tahanan na pinapakilala natin ang kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos na ginawa sa atin. Binago nga niya ako eh. Dati ako lasenggo. Baka kung nakasalubong pa kita, paawa ito. Buti hindi kita nasalubong. Diba? Siga-siga ako nun. Paglasing ako, batapang ang loob ko. Pero dati, ayokong tumatayo dito, nahihiya ako. Pero pag naka-10 litros ako, ang kapal na ng mukha ko. Diba, ganun tayo mga tatay. Matatapang tayo pag sino nga dyan, huwag kayo daharang-harang dyan. Nangihiram tayo ng tapang sa alak. Pero yung kabutihan ng Diyos, ayaw nating ipagyabang. Diba? Nahihiya tayo. Ay, ang bait, praise God, ang bait buti natin sa Lord. Biro mo, binigyan akong sasakyan. Di ba? Mga kapatid, tandaan po natin, mabuti ang Diyos sa bawat ama. Hindi lang sa ama, sa buong tahanan. Diba? Hindi pumapayag ang Diyos na ikaw lang ang makakilala. Hindi pumapayag ang Diyos na ikaw lang ang pupuntang langit. Dapat pagpunta mo ng langit, bit-bit mo yung pamilya mo. Diba? Alam ko po, sa mga pamilya, hindi pa tayo perfect family. Walang perfectong pamilya. Tama? Walang perfectong tatay. Tama? Pero may perfecto tayo Diyos.
May perpekto tayong Diyos na inaayos ang bawat pamilya. May perpekto tayong Diyos na pinagbabanding yung unity, pinagsasama-sama, pinagbabati-bati, kung ano man ang yung mga hindi magagandang relasyon sa loob ng tahanan. Kaya nga po mga kapatid, dito, sabi dito, dinidisplay ng Diyos ang kanyang katangian. No? Dinidisplay ng Diyos kung ano yung ginagawa niya sa pamilya natin. Si Timothy ay isang faithful heritage. Sabi dito, a young disciple was mentored by grandmother. Yung lola niya na si Luis, tapos yung nanay niya na si Eunice. Okay? Naipasan ng lola ni si Luis at ng nanay kay Timothy yung pananampalataya. Kasi siyempre, apo, manalig ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, dahil ako'y nagtiwala sa Panginoon. Nakita ko ang katapatan ng Diyos sa aking buhay. Di ba kinukwento niya doon sa apo niya? Itong nanay naman niyang si Eunice, kinuwento din niya sa anak niya. Totoo yun, anak. Alam mo, napakabuti natin ng Diyos sa akin, sa ating pamilya. Kaya sundin mo yung mga payo ko para maging mabuti kang anak. At si Timothy ay isang disciple din ni Apostle Paul. No, mentor niya si Apostol Pablo. Na sa panahon ng kanyang mentorship, pinapaalala yung kabutihan na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ano po ang impact po sa atin ito? Na dapat natin na i-train, i-mentor ang ating mga pamilya. Lalo-lalo na tayong tatay. Kasi Father's Day, dapat focus kayo na para sa inyo to, mensahin to. Kasi leadership to. Kasi i-train natin yung mga anak natin, mga tatay. Wag nating sa walang bahala yung mga ginagawa ng mga bata ngayon. Kasi sabi dito sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in a way you should go, and when he is old, he will not depart from it. Kung ano yung tinanim mo sa bata, yun din ang aanihin yan. Kung magagandang mga payo, mga magagandang advice, mga sinasabi natin sa mga anak, yan din yung kalalakihan niya. Tulad ni Timothy, sabi nga, di ba, napayuhan siya ng pananalig sa Diyos. Tinirin siya na magtiwala sa Diyos. Tayong mga tatay, ganun din. Naturuan natin ang mga anak natin. Kasi maraming Kristiyano ngayon na wala nang pakialam, wala nang time, no, sa kanilang mga anak na maging mabuting anak. Naalala ko tuloy habang kami ay nagsasalong buhay doon sa Sir George Salon. Sir George Salon kasi pagupitan, di ba, salon nga. So, ang mga nagpapagupit, teacher. So, may nasirang kami na teacher din pala yung nagpapagupit sa May Kawayan. High school daw siya. So, nakikipag Bible study na rin sa amin siya. No? Na parang nagkaroon kami ng bisita for that time. Tapos natanong ni Nanay Miding, kasi teacher si Nanay Miding, di ba po? Teacher si Ma'am Raquel. Teacher sila nag-uusap teacher. Sabi niya, kamusta yung estudyante ng high school? Matitigas ba ulo? Medyo. Yun ang sabi niya, medyo. So, ganon. Kung ang anak natin, pinatigas na natin ang ulo. Diba, sabi nga, huwag mo nang hayaang magkasungay yan. Kasi balang araw, pag hindi mo naturuan yan, ikaw na susuwagin yan. Pag hindi mo napaalalahanan ng iyong anak, naku, baka iba na yung mangyari. So, sabi dito, sa Hebrew, yung train daw means discipline and initiate. O ikaw yung manguna, ikaw yung magpasimula.
Turuan mo na siya. Habang lumalaki ang bata, dali mo na sa church. Pasok mo na sa Sunday school. Di ba? Habang patakbo-takbo yan, hayaan mo magpatakbo-takbo yan. Balang araw, pastor yan dito. Di ba? Maraming bata yan, ganyan. No? Akala lang natin pag-alagala. Pero pag ang bata, pinatakbo mo sa SM, no? Doon na yan titira. Kakalabitin ka, tatay, lolo, SM. Ang kilala lang niya, SM, hindi na church. Ba? Kasi hindi niya dinadala sa church eh. Hindi niya dinadala sa SM, dinadala sa mga park. Hindi po masama pong dalhin para maglibang. Pero kung yung habang lumalaki siya, tumatatak sa isip niya yung SM, yung hanggang doon na lang siya. Pero dito, kung lumalaki ang mga bata dito na may takot sa Diyos, may takot sa atin, di ba? Bis ka na. Pupunta tayo ng church. Siyempre, ayoko, gano'n. Hindi. Siyempre, ikaw leader. Tayo. Sige, wala kang SM, mamaya. Ginamit din yung SM. Ganun ba yun? Ginamit pa yung SM, no? Hindi ibig sabihin po. Ang sinasabi ko po, unahin natin ang Diyos. Diba? Pwede naman mag-SM mamaya. Diba? Father's Day, celebrate nyo yung Father's Day. So, kaya nga po, sabi dito, that the child does not have the freedom to decide to not attend the school. Pwede yan. Na ayaw niyang mag-aral. Diba? Pwede rin sabihin niya, ayoko na pumunta sa Sunday school. Pwede rin siyang hindi siya pumunta sa church. Yan. Hindi rin siya a-attend ng self-celeb. Kasi parang ayaw niya. Di ba? Kung ano gusto niya, gusto lang niya. Kasi hindi natin na-train. Hindi natin nasabihan. Yung leadership natin para bang, sige, kung ano lang ang gusto mo, sige, doon ka na lang. Because children do not know what is best for them. Neither does social media. Di ba? Pag hindi mo nga inawat sa cellphone yan, tatay, cellphone. Lolo, cellphone. Para lang tumahimik, bubuksan mo yung cellphone. Tama? Ganun talaga tayo sa social media. Tayo na kinokontrol ng mga anak natin. Kaya sabi ko rin sa mga anak ko, anak, wag mo pahawakin muna yung mga bata ng cellphone. Kahit marunong na yan. Yan si Ariel, tinuruan namin yan. Hindi nakakahawak yung cellphone mga anak niya. Basta, halimbawa, kung kakain. Kaya tayo ngayon, kumakain tayo, wala nang kibuan eh. Kanya-kanya cellphone yun eh. Napapansin nyo sa bahay? Kasi mayayaman kasi, naka-cellphone lahat. Pati ilang taon pa lang, naka-cellphone na. Siguro yung pinapanganak niya yung bata, may hawak na ng cellphone paglabas eh. Di ba? Te-text ka, Mami, I'm here. Di ba? High-tech na. Pero pag hindi natin iningatan yan, hindi natin ginabayan ng mga bata, dyan pupunta po yan. Sa pagkahumaling. Tayo nga matanda, nahuhumaling na nga tayo sa cellphone eh. Hindi na natin magawa na mag-devotion eh. Alisin ang cellphone eh sa buhay natin. Tama? Diba? Siguro, kadikit na yan ng buhay natin. Ang social media. Sabi dito, paano ba natin ititrain ang ating mga anak? Paano ba yung, hindi yung train na gano'n ha? Yung paano ba natin tuturuan ng ating mga bata, ang ating mga anak? Sabi diyan, start while they are young, discipline your children, for in that there is hope, do not be a willing party to their death. Yan. And then, sabi ng Psalms 127, verse 3, let them know of their value to you, to the Lord. Children are heritage from the Lord, offspring reward from Him. Yan ang sabi ng Psalms 127, verse 3. Pakita natin na tayo mga leader, mga tatay, nagsisimba. Pakita natin na tayo nagpe-pray. Pakita natin sa mga anak natin, pag sumilip si mga anak natin, ay nagde-devotion si tatay, huwag na tayong maingay. Sana makita yan, na malapit tayo sa Diyos. Hindi yung makita ng mga anak natin, ay si tatay, lasing na naman. Patay na naman to, Gulpian Blues na naman to. Diba?
Para bang nakakalungkot sa isang tahanan na naging modelo si tatay dahil sa mga ganung bagay. Hindi siya naging modelo ng leadership. Diba? Kinakatakutan siya dahil sa bagsik niya. Hindi kinakatakutan dahil talagang devoted siya sa Panginoon. Sabi dito, set an example. Tayo ay magiging example sa tahanan natin. Hindi tayo yung siga-siga. No? Leader tayo pero dapat sa atin mismo nakikita. Anak, bili mo ako ng Josie. Sindihan mo na rin. Tinuruan mo pa manigarilyo anak mo. Anak, bili mo ako ng alak. Buksan mo na. Huwag kang tataday ha. Di ba? Ano example na matuturo natin sa mga tahanan, sa mga anak natin? Ganun ba? O bandang huli, kayo na magkakasama. Nagiinuman, naninigarilyo. Di ba? Walang example na makikita. Di ba? Father, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. At huwag mong hayaan na yung galit na yan para mamutawi sa kanya, tumatak sa isipan niya na maging rebelde siya. Tatay ko nga, siga, dapat siga din ako. Di ba? Kung tatay ko nga, mabagsik, di mabagsik din ako pag ako nagkaanak. Di ba? Tumatak na sa isip niya No? At yan din ang nagiging sa mga pamilya ngayon. Nawala ng disiplina. Hindi mo nga masisit yan. Kami ni Pastor Richard dati, Bishop siguro, isang sit-sit lang ng mga magulang. Takbuhan na kami niyan. Kailangan umuwi na namin. Pero ngayon, patid na yung ugat ni tatay sa kakasit-sit, wala pang anak na dumarating. At ngayon, sa panahon natin ngayon, ang generation ngayon, ang anak na ang nagagalit, hindi ng tatay. Tama? Masakit na katotohanan po yan sa generation ng mga bata ngayon. Kita natin na gano'n na ang kalala na nagagawa. No, pag ang pamilya ay hindi talagang close sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dito, teach them about the Lord. Tulungan natin itong mga bata na ito na may magkaroon ng takot sa Diyos. Lahat ng mga anak, lahat ng bata will be taught by the Lord and great will be their peace. Turuan din natin sila ng opportunity, no? Impress them on your children, talk about them when you sit at home and walk along the road, when you lie down and when you get up. Habang tayo ay naglalakbay kasama natin ang Diyos, iparamdam natin sa ating mga anak ang kabutihan ng Diyos sa atin. Turuan natin sila. Correct them with love, sabi diyan. Hindi puro galit. Pwede naman natin silang paluin ng may pagmamahal. Paano ba mamalo ang may pagmamahal? O, mga tatay, paano ba mamalo ang mga babagbuhin mo? Mahal kita! Ganun ba yan? Mahal mo siya, pero kita mo, pasapasa. Ganun ba ang pagmamahal? Paano ba mag-correct ng may pagmamahal na hindi nasusugatan ang damdamin ng isang bata? Maraming paraan na dapat tayong matutunan bilang leader ng tahanan na para maparamdaman natin yung pagmamahal ng Diyos sa mga bata, sa mga anak natin. Be consistent. No? Dapat kung ano yung sinabi mo, kung yes yan, yes. Pag ayaw, ayaw. Hindi porket susunod lang yung anak mo pag meron kang paayos, may paggagawa ka, kaya ka sinusunod. Dapat maging spare tayo sa rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. No? Kung may kasalanan, paluin or i-correct. Tama? Hindi ka dapat natin i-tolerate. Yung sinasabing i-tolerate. Huwag natin i-tolerate ang mga maling ginagawa ng ating mga anak. Kasi yan din ang magpapahamak sa atin.
Pag nabarangay yan, kasama ka sa barangay. Kasi patatawag yung magulang. Sa susunod, pag siya nakulong, baka kasama ka na rin sa ikukulong. Tama? Kaya nga mga kapatid, dito makikita natin na patuloy natin na turuan ang ating mga anak. Mga tatay, pwede bang hilingin na mag-sit tayo? Mga tatay lang po. Sige. Sige. Yan, ang pupogi ng mga tatay. Yan ang po ang mga leader ng kanya-kanyang tahanan. Happy Father's Day. Pwede ba sabay-sabay nating basahin ito? Yan. Ready? 1, 2, 3. If you don't, for children to follow Christ, the word will teach them not to do. Sige po, salamat po. Makakapo na tayo. Yan po. Kung hindi natin tutulungan ng ating mga anak, ang mundo na magtuturo dyan. Mapapariwara sila. Baka tayo mahirapan na tayong arukin, kunin ang ating mga anak kasi nasa mundo na sila na hindi na natin kayang kontrolin. Kaya lagi tayong pinaalalahanan ng salita nito. Kaya nga sabi ni Joshua sa kanyang mga kababayan, sige, saan kayo? Sino ba susundin ninyo? Pumunta kayo. Di ba? Pero ang mga anak natin dapat sumunod sa Diyos at sumunod din sa atin. Kasi kung hindi natin mapapasunod ang ating mga anak, maaaring tayo ang susunod sa ating mga anak. Kaya nga, mga tatay, sana ang tahanan natin bilang leader, tayo yung magkokontrol. No? Okay lang na maging tigasin tayo sa bahay, under tayo. Tinatawag tayong under. Okay lang yan. Under. May mga tumatawag bang under sa inyo? Ang ibig ko sabihin, understanding ha. Baka sasabihin nyo, naglalaban na kayo, nagsasahing pa kayo, sisigaw pa kayo, o ilang datang. Ganon. Talagang tigasin tayo, under, ibig sabihin, hindi tayo under, understanding tayo mga tatay. Diba? Tinutulungan natin ang ating mga may bahay. Mahal natin yan eh. Hindi natin pinababayaan yan. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya nga, mga tatay, dahil Father's Day, sana makita natin yung kabutihan ni Joshua dito. No? Pinaalala niya sa atin ang ating kalagayan sa mundong ating ginagawa. Iba ng generation ngayon. Pero dapat tayo bilang mga leader ng mga tahanan ay magsilbing example, good leader ng ating kanya-kanyang tahanan. Sige po, ito po yung ating text. 2 points lang po yan. Yung modelo po, modeling faithfulness by passing on a legacy. At sa akin pong pagtatapos, alam niyo po ba na minsan merong pong nabalita sa newspaper po to, sa ibang newspaper po to. Ito ay isang ina-assert lang na maraming mga bagay o mga katotohanan na idea sa buhay ng isang tao, lalo-lalo na sa mga tatay, no? Yung mga tawag dito, yung choose, yung pagpili, di ba? Ng kanilang mga decision making. Yan. Sa kanilang decision making, may nagbibilang pala, may marunong palang magbilang. No? Na-encounter niya na ang binibilang niya, ito yung mga decision ko dati. No? Sa pagbibilang niya, itong news writer na ito, nabilang niya na nakaka 773,618 na decision na pala ako na nagawa. At out of that number, no, ay meron akong 143,262 na regret. Yung para bang mali yung decision ko parang hindi sana ako nakapag-decision yun na ganito. No? Pero palang gano'n, no?
So sa atin, parang kung iisipin natin, hindi ko na makuha yung idea kung paano niya nakwenta yung mga decision making na ito sa kanyang buhay. So kung tayo, bibilangin natin, tulad ni Josue, after ng 40 years ng kanyang pagta-travel sa wilderness, no, sa bayan, sa mga anak ng Israel, ay patuloy na nagkakaroon, no, ng pagpili o kung kanino tayo susunod. Yan. Saan ba tayong Diyos susunod? Kung tayo ay may takot sa Diyos, dito ba tayo susunod? Kung tayo ay pinagpala ng Diyos, saan ba tayo pupunta? Kaya nga sabi nga, di ba, ni Joshua, "But as for me and my household, we will serve the Lord." Sa Diyos lang ako susunod. Kasi napatunayan ko na yung kabutihan, kagalakan sa aking buhay na ginawa sa akin. At habang tayo ay naglalakbay dito, marami tayong mga patuloy na desisyon na nagagawa. Baka hindi lang yan umabot sa ganitong count na decision making natin. At marami pa rin tayo na mga desisyon maaari na mga regrets natin sa buhay, na mali yung desisyon ko, mali yung mga payo ko, di ba, sa ating mga buhay. At habang tayo ay patuloy na nanalig, nagtitiwala sa Diyos, nawa makita natin ang kabutihan ng Diyos na tayo'y patuloy na binibless, patuloy na pagpapala ng ating Diyos. Dahil alam niya na mayroon pa siyang magandang plano na gagawin sa mga ama, sa mga leader ng tahanan na ito. At nawa ay patuloy tayong pagpalain, patuloy tayong bigyan ng kalakasan ng Panginoon para lalo pa tayong ma-encourage na sumunod at maging mabuting anak ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, dakilang